mga mapusyaw na kadiliman ng usok sa ating kapaligiran at mga inobasyon sa lungsod ay siyang paghihirap ng mga nakasalalay sa berdeng ekonomiya ng agrikultura. Ngunit kung laganap nga ang mga oportunidad sa lungsod at ang mga epekto ng pag-usbong ng teknolohiya, bakit tila ba kinakailangan pa rin maghirap at mahuli sa panahon na ang ating mga magsasakang Pilipino? Mamuhunan kayo sa ating agrikultura. My single resounding message to the international business community is this: the Philippines is ready. Invest in the Filipino. Sa tulong ng DOST, ginagamit natin ang magagandang dulot ng agham tulad ng mga nadiskubre at nagawa ng ating mga siyentipiko at inventor. Pati na rin ang mga modernong pamamaraan tulad ng mga binhi, pataba, makinarya at estratehiya gaya ng intercropping at off-season technique. Mula sa kinagastan niyang lupa sa palay sa La Union, si Renzo ay isang binatang magsasaka na nag-aanin ng mga bigas. Mula pagkabuhay niya ay nilaan niya ito sa pamamagitan ng pagyuko niya magdamag sa arawan, pain ng nilimahit sa putikan habang nag-aanin ng mga bigas. Kung ang mga kabataan ngayon ay may oportunidad na magising ng umaga, ayusin ang sarili, at ihanda ang kanilang araw sa pag-aaral, si Renzo ay kailangang magbanat ng buto para simulan ang kanyang araw sa panibagong hamon sa palay. Kung ikaw pagbibigyan ng oportunidad na mag-aral kaysa magtrabaho po, sir, ano pang pipiliin niyo ngayon? Kung ako'y tatanungin, ma'am, naiingit ako. May pagkakataon sila makapagtapos ng pag-aaral. Kahit sabihin nyo naman po may mga libreng paaralan dyan, di naman ako sapat ang kinikita sa pagsasaka. Tsaka naisip ko rin na wala naman din akong makukuha ang pera dyan sa pagpasok sa eskwela. Kaya naisip ko na lang magsaka na lang, magpatuloy ng trabaho. Yun lang. Bagamat siya na lang halos ang nitira sa kanyang kaedaran na galing rin sa pamilyang magsasaka. Dahil ang iba ay pinili mag-aral, lumuwas sa Maynila para makapagtrabaho o kaya't magtapos ng sekundarya. Hindi ito naging hadlang para huminto sa kanyang hanap buhay. Di lang naman ang hanap buhay o kita ang aking habol sa pagsasaka. Ito naman ay pamana sa aming pamilya. Kung gugustuhin ko naman ipamana ang mga nakagis na ng aking mga anak, wag na lang ho. Di po sila kikita rito Kaya naisip ko na lang pong kahit mahirapan sa buhay, magsaka lang na magsaka basta't mapagtapos sila at mabigyan ng magandang buhay kaysa naman maranasan nilang ganitong buhay na naranasan ko ngayon. Napakahirap po, lalo na sa panahon na sobrang baba ng bili. Tapos ang taas naman pagdating naman sa kanila, sa mga middleman ba. Batay sa datos, sa bawat taon, malaking porsyento ang nababawasan sa mga magsasaka ng bansa. Lalo't na't ang mga bagong henerasyon ay mas pinipili ang mga kabuhayan na kung saan sila empleyado sa mga kumpanya kaysa sa kanilang nakagisnan. Mas lalo na rin nilang binibigyan importansya ang edukasyon. Mamuhunan kayo sa ating agrikultura. My single resounding message to the international business community is this: the Philippines is ready. Invest in the Filipino. Dahil dito, nababawasan na ang mga magsasaka na katulad ni Renz.
Sa mga agenda sa solemn ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbibigay importansya at panghikayat sa mga tao na magsaka muli, nais niya na mas lalo niyang palawakin ang mga maaaring arian ng mga magsaka katulad ng bigas, mais, pinya, saging, mangga at iba pa. Sa mga nakaraang 3 taon, may humigit kulang 8.5 milyon na mga magsasaka at mga isda at mas lalo pa itong palalawakin upang magbigay ng ayuda at magbigay halaga sa mga lokal na supply at export sa ibang bansa. Sa tingin niyo po ba, Mang Lester, kakayanin po ba ang 20 pesos kilo per bigas ni Pangulong Marcos? Alam niyo po ma'am, malayo pa po tayo sa ganyang realidad. Una, unang mga gamit namin para iproseso na aming mga bigas. Madaming magsasakang ganyan. Pero paano ba naman kasi masyadong mahal ang makinarya. Kaya sa huli, ang mga middleman ang nag-aalok ng presyo. Kada kilo sa amin para iproseso ang mga naan, mga halagang 14 to 15 pesos kada kilo. 40, 50, 60 ang dami sa kanila. Hindi lang yun, yung mga irigasyon namin mga luma na, kaya kami rin nahihirapan dito. Kaya sa huli, ang mga negosyante nananalo, hindi kami. Hindi magiging 20 pesos ang mga bigas. Wala kaming ayos sa gobyerno. Kung ikaw ang pipili, ma'am, mas mura po ba ang imported o lokal na produkto? Mahal yung gulay sa lokal. Parang imported na yan eh. Galing China o Vietnam lang naman madalas nakikita ko kaya siguro imported. Siguro hindi imported. Alam nyo ma'am, malayo pa tayo sa ganyang realidad. Una, kulang sa kagamitan. Madaming magsasakang ganyan. Kaya sa huli, mga middleman nag-aalok o nagpe-presyo ng kada kilo. Biruin mo, 14 o 15 kada kilo. Tapos pagdating sa merkado, 40 hanggang 60. Ang dami. Tapos yung mga irigasyon namin, mga luma na. Kaya nahirapan din kami dito. Eh di sa huli rin, nananalo mga negosyante, hindi kami. Hindi magiging 20 pesos ang bigas kung walang maayos sa gobyerno. Isa na rin dito sa malaking saklaw ay ang pagsulong ng pag-iinvest sa mga bagong makinarya para sa pagbilis ng produksyon ng isang magsasaka. Madalas nang main exporter na sa China o Vietnam, hindi lang dahil sa mayaman nilang likas yaman, kundi dahil sa mga makapanahon ng makinarya na mayroon sila, na nagdudulot ng mabilis na proseso at mura sa mga bilihin. Gayunpaman, sa Pilipinas, mula pa sa mga ninuno nang bumula ang kaalaman ng mga magsasaka sa pagsasaka, subalit mainam pa rin na gamitin ng mga makabagong makinarya upang mapapilis ang proseso nito. Bukod sa mga hindi ganong nabanggit ni Pangulong Marcos ang mga hakbang para malabanan ang climate change, maraming mga magsasaka ang apektado rito. Ang sektor ng agrikultura ay isa sa mga sektor na pinakamahina sa pagbabago ng klima. Halimbawa, mula 2011 hanggang 2015, nakaranas ang sektor ng malaking pagkalugi sa produksyon ng mga pananim at pinsala sa infrastruktura dahil sa mga kalamidad na yumarig sa Pilipinas na tinatayang umabot sa halagang 163 billion pesos. Kasama sa mga halagang ito ang nawalang kita dahil sa pagkalugi sa produksyon ng 2.9 milyon toneladang bigas at 1.2 milyon toneladang mais. Ang pinsala at pagkalugi dulot ng mga kalamidad ay nagpigil sa paglago ng sektor ng agrikultura. Kabilang na dito sa mga magsasakang nahihirapan sa tradisyon na paraan ay si Pani, isang dalaga na tubong banggit na nag-aani ng mga repolyo.
Ay naku ma'am, sa Baguio pa nga lang, mas madami ng infrastruktura at mga bahay doon. Hindi mo na nga mararamdamang lumamig doon, puro na lang polusyon ng mga sasakyan. Naapektuhan kami mga taga-Latinidad kasi yung epekto ng polusyon galing sa Baguio ay umaabot dito. Halos nga minsan hindi na lumalamig. Gaano, tsaka pangit din quality ng lupa. Dami ng mukhang bakbak ng patatas. Kahit di natatanggal, tsaka pag may bagyo din dumadaan, hindi makapit ang pananim ko tulad noon. Subalit may paraan si Presidente Marcos dito. Sa kolaborasyon ng DOST at ng DA, nais ng pagbigyan halaga ang pag-usbong ng makabagong teknolohiya at ang agrikultura katulad ng paglaganap sa bioteknolohiya at pag-invest sa mga mekanikong panggamitan. Ang greenhouse ay isang makabagong imbensyon na naglalayong lumikha ng perpektong kapaligiran para sa mga halaman na nagpapahintulot sa kanila na umunlad anuman ang labas ng panahon. Ngunit, paano nga ba gumagana ang greenhouses? Hello po Miss Nikki and Mr. Jim. Ang ganda naman po ng farm nyo rito. Ba't nyo naisip na mag-greenhouse? Sa mga pabago-bagong panahon dito sa bansa, malaking tulong ang mga greenhouses dahil po dito mas nag-irrigate ang ating economic productivity. Kasangga din po namin dito ang MPFF, Metro Pacific Fresh Farms. Dito ginagamit namin ang advanced Israeli technology para ma-cultivate ang mga gulay sa tamang environment. Nais pa namin paramihin ang mga greenhouses sa lungsod dahil ito ay sustainable at mas makakatulong sa ating agrikultura at pangkabuhayan ng mga Pilipino. Dahil nasa lungsod na rin tayo, pwede ditong mamasyal at makipag-bonding ng pamilya at mga barkada. Sa mga kayamanan dito sa mundo, marami tayong mga marangyang pangarap, magagarang mga ari-arian, mga nauusong damit o trend sa social media, o kaya't walang inaalalang halaga sa kada hapagkainan ng ating nilalatag. May iba't iba tayong definisyon ng kayamanan at mga importanteng layunin sa buhay. Ngunit kada lamesa na napupuno ay isang butil ng oras na ginugugol ng ating mga agrikultural na manggagawa para sa ating mamamayang Pilipino. Di balit na't ang tiyan nila ay kumakalam o sila'y naabuso ng gobyerno. Basta bawat Pilipino ay may sustansyang lumaban para tanggulin ang sarili natin. Ako po ay si Pulinsi at ito ang Eyewitness o PCS Public Affairs. Marie. Marie. Ayan. Marie! Marie! Marie.